Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 26 to May 31. So, Scorpio, tulad na kagawian, kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yun. Kaya talasan mo ang iyong intuition this time para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So, Scorpio, thank you again for all of your donations po at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for all of your generosity, kindness, and support po sa akin every reading natin dito sa James Tarot PH. So Scorpio, ano ang naghihintay sa inyo ngayong May 26 to May 31? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Pentacles. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Ooh, beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Interesting. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Wands. Beautiful, good news. In the area of your near future, you have the Hermit card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. In the area of your fortune, you have the Tower card. Wow, beautiful. Huwag mo pangilagan because sa fortune siya na area, na posisyon. This is a change for the better. So congratulations. In the area of your divine advice, you have the Eight of Swords. And your outcome this week, Scorpio, meron kang Wheel of Fortune. Wow. After a change, there will be some opportunities na pabor sa'yo. So, ilaban mo yung mga gusto mong ilaban. Pag-usapan natin yan later in detail. Congratulations in advance because this is a very prosperous, life-changing, and abundant reading for you. So, congratulations, Scorpio. But first, at the bottom of your deck, you have the Five of Cups. Interesting. Sinasabi nila, Scorpio, may mga bagay ka na daw na kailangan talagang kalimutan. May mga bagay ka na kailangan iwan. Kailangan tanggapin sa sarili na tapos na to, wala na mangyayari dito. This endeavor, this job, this dream, this goal, o itong mga bagay o tao sa buhay mo na parang kailangan mo ng kalimutan at pabayaan, and accept to yourself na wala ka nang mapipiga pa sa relasyon o sa endeavor na ito. Parang nag-run na, parang it already run its course na sa buhay mo. Parang dumaan na siya at hindi na siya kasama pa sa buhay mo moving forward. Yan. So, sabi ng Spirit Guides mo, this time around, learn to accept. Learn to accept the reality of your life that sometimes also you have to accept din na kailangan mo rin patawarin ang sarili mo sa naging participation mo sa experiences na yon. Probably nag-replay pa sa isip mo na sana pala ganito ginawa ko, sana ganun sinabi ko, sana ito yung ginawa ko, edi sana wala ko sa sitwasyong ganito ngayon. I'm hearing na this time around na i-end mo na yon, bigyan mo na ng tuldok yung era na yun ng life mo na probably things happened for a reason. Hindi mo nakuha ang pag-ibig na to, hindi mo nakuha ang trabaho na ito, hindi mo nakuha yung pangarap na ito, hindi mo nakuha ito pinangako sa'yo na ito because God redirected you into something bigger, something greater, something safer. Yan lagi ko yung sinasabi, kapag si God hindi binigay sa'yo yung pinagdasal mo o hindi binigay sa'yo yung gusto mo, yung pinaghirapan mo, lagi kong iniisip na maybe God is protecting me and pushing me and pulling me into something or somewhere safer para sa akin. Parang iniingatan ka niya ayaw kanyang pabayaan, ayaw kanyang mapahamak. So for sure, yun na lang yung bagay na pinanghahawakan minsan kapag may mga bagay na pilit mong gusto makuha pero ayaw. Alam mo, parang meron kang gustong tumbukin pero hindi yun para sa'yo. You're gonna need to accept that. And in order for you to have a new pivot, bagong simula, iyakapin mo itong dalawang cups na to. Itong nakatayong dalawang cups sa kanyang likuran na hindi niya pinapansin, ay yun pala yung mga bagay na para sa kanya. Yun pala yung mga bagay na mas malaki yung potensyal na pwede niya mapakinabangan. Pero lagi siya nakatutok doon sa mga tapos na, sa mga natapon na, sa mga bagay na hindi na niya mapakinabangan at hindi niya dapat balikan pa because wala na mapapala doon eh. Ngayon, kailangan mo nang harapin yung new future mo with these two cups. Bagong opportunities, bagong life, bagong surroundings, bagong mga tao sa buhay na maaaring mas magbigay pa sa'yo ng higit pa sa mga inasahan mo before. So Scorpio, now is the right time for you to really change how you view your life, how you view your goal, how you view your future. May mga dapat talagang bitawan na, okay? Especially sa ating reading na napakaganda dito, ilan ang major arcana mo dito? Scorpio, you have 1, 2, 3.
three major arcanas. Major arcanas yun po yung mga energy, powerful cards na malaki ang impluensya at impluensya at saka energy sa buhay mo this week. So, nakita ko dito na your understanding of life and the changes that gonna come to you, pag napagsama mo yun, na-add mo together, makakuha mo yung mga magagandang bagay sa'yo in the near future. Papabor sa'yo ang kapalaran. Once malinaw sa'yo yung path na gusto mong puntahan at tatanggapin mo na lang yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, and just accept yung plano ni God for you, talagang malalaman mo at makikita mo ng mas malinaw yung mga bagay na laan niya for you, yung mga blessings, direksyon, future, yung mga bagay na dapat mong tahakin na para sa'yo talaga ay makukuha mo swiftly. So pag-usapan natin ang yung magandang reading. At the center, you have the Ace of Pentacles. Okay, ito ang maganda, Scorpio. Sabi ng Spirit Guides, once you let go of the things, people, places, situation, experiences na dapat mong i-let go, opportunity will come. Opportunity na babago sa buhay mo will come swiftly. Alam mo yung parang dati nakatingin ka lang sa isang painting, tapos gandang-ganda ka sa painting na yun, tapos na-realize mo na hindi pala yun for you, hindi mo na pala siya mabibili, hindi mo na siya mauuwi kasi may iba na nakabili. Pero andun ka pa rin, nakatayo ka pa rin sa harap ng painting. Pinagpilitan mo pa rin doon sa curator na akin po ito, akin na lang to because ang ganda-ganda, sobrang gusto ko siya, akin na lang siya. And then, dumating na yung may-ari ng painting. Say, ako nakabili, akin to eh. And then, hindi mo na-realize sa kabilang pader, nandun pa pala yung mas magandang painting na mas maganda pa kaysa doon sa painting na inaangkin mo at gustong-gusto mo. Ganon yun dito sa Five of Cups. You need to let go of something that is not yours anymore. And you have to face the music that there are a lot of things outside or better things outside of your scope. Sa mga nakikita mo ngayon, may mas malaki pa, mas maganda pa sa mga bagay na hindi mo kino-consider before. Ma-realize mo para sa'yo pala yun. At ito yun. The Ace of Pentacles. This blessing, this new opportunity. Halimbawa, bagong trabaho ito o bagong opportunity, hindi mo lang siya nakikita ngayon because nakatitig ka pa sa nakaraan. So, ito yung pagkakataon sa'yo, Scorpio, to leave everything behind. Especially, yung talagang wala ka na mapipiga pa doon na alam mong end na yon. Ngayon, ito na magbibigay sa'yo ng bagong simula, this new pentacle. Itong simula na ito, itong opportunity, new job, new money, new capital for a new negosyo, ito yung panimula pa lang ito ha, hindi ito yung buong blessing, panimula pa lang ito, na kapag ito yung in-embrace mo, mas dadaling ka niya doon sa pinto na yon, sa archway na yon, papasok sa bundok, at yung bundok na yon, yun yung representation sa'yo ng mga goals mo, yung bundok na yan. Yun yung symbolism. At kapag ito tinanggap mo, makakapasok ka na doon papunta sa bigger goals. Papunta sa life goals mo. Bigger things na dapat mo ma-accomplish sa buhay mo. Kaya yakapin mo ang susi because this susi, this pentacle, is your key to your success. Okay, Scorpio? The Ace of Pentacles being clarified by the Star. Ooh! Like I've said. This pentacle is your talagang parang toll gate to eh. Ito yung toll gate patungo doon sa mga matagal mo nang hinihiling. Star card is a wish card. It's a hope card. Ito yung pag-asa mo para makuha yung mga bagay na minimithi mo, mga dinadasal mo kay God. Kaya yakapin mo tong paunang blessing na ito para makatungo ka na doon. Halimbawa, bigyan ko kayo example. Gusto mo maging teacher sa isang public school. Meron ka lang tinutumbok na public school na gusto mong puntahan kasi maayos yung school, maaaring doon ka dati nag-aral, ganyan. And then maayos yung mga sweldo. Tapos nandun pa yung mga kakilala mo na teacher din. So parang feeling mo swak na swak ka doon. Tapos maayos din yung school, hindi madumi, hindi sexy ka ng mga estudyante. Kaya bet na bet mo doon. Pero hindi ka makapasok-pasok doon. Kasi parang puno na, wala nang slot for another teacher, sarado na daw, wala ka malapitan na supervisor o superintendent o kaya principal na pwede maglakad sa'yo doon, ganyan. Talagang sarado na siya. Yun yung tinitingnan mo dito, yun yung 3 cups na tinitingnan mo dito. And then, may nag-o-offer sa'yo, private school. Hindi ganun kalaki ang sweldo. Maganda naman yung school, pero hindi ganun kalaki yung kikitain. Pero sabi, ayoko po niyan, hindi ko po yan gusto. Gusto ko public ka talaga. Kasi nga, nakapasa ka na, di ba? Tapos gusto mo talaga public para malaki ang sweldo, solidified na yung solid na yung pagkakakitaan. Paano kung yung private school lang na yun ang open this time? Halimbawa, ito yun sa Ace of Pentacles. Siya yung susi sa'yo. Kapag nakuha mo ngayon yung private school na yun, magtagal ka lang for a year, 3 years, ganyan. Maaring ito yung susi para makapasok ka doon sa life goals mo. Malay mo, pagka after 2 years, bukas na ulit yung slot for another public school position teacher, di ba? So, ngayon, wag mo sayangin ang oras mo sa mga bagay na tapos na, mga bagay na wala na. Wag mo sayangin ang oras doon. Lagi ka magkaroon ng pag-asa. And this susi,
will bring you to the star, will bring you to the ultimate wish mo. Kaya ngayon, huwag mo tanggihan ang swerte. Huwag mo tanggihan yung maliit na pentacle o yung paunang bigay sa iyo ni God na blessing. Pauna pa lang yan. Kaya yakapin mo siya. Because that will change your life for the better. And that will keep your swerte. So sorry. Nasabid ako. That will keep your fortune na umiikot sa buhay mo. Kaya wag mong sayangin at wag mong pangilagan ang mga pagbabago. Okay, Scorpio? In the area of what you want, you have the Page of Pentacles here. Nakita ko dito ngayon, talagang yung mata mo talaga yan. Nakatingin ka sa isang pentacle. Nakatingin ka lang sa isang blessing, sa isang goal, sa isang opportunity. At doon mo nilalaan lahat ng oras, atensyon, pagod, effort mo. And you're thinking, meron pa ba ako magagawa dito? Meron pa ba akong pwedeng i-retrofit o pwedeng buhisiin, pwedeng plansyahin para lang makuha ko to, para mapasa akin ito? Like I said sa example kanina, meron kang tinatanggihan because nakafocus ka talaga sa past. Nakafocus ka sa isang opportunity na alam mo naman na hindi na para sa'yo. Na alam mo na sarado na eh, wala ka na mapipiga eh, pero nandun pa rin yung hope sa'yo eh, na baka tawagan ako, baka pwede pa, baka mahabol ko pa, ganyan. So, be open. Nakita ko dito na huwag ka lang daw mag-focus sa isa. Huwag ka mag-focus sa isang opportunity lang o sa isang blessing lang. Kasi baka mamaya, paano kung hindi yan ang para sa'yo? Paano pala kung nagkasayang ka lang ng oras doon kakahintay? Parang wag mo daw ilagay lahat ng prutas mo sa isang basket lang. Maglagay ka pa ng iba't ibang basket. Kumuha ka pa ng iba't ibang paglalagyan o pagsisidlan. To make sure, malay mo kasi yung isang basket na pinaglagyan mo ng lahat ng prutas. Paano kung may bulok pala dong isa? Hindi na hawa na lahat ng prutas mo, di ba? So make sure you have different baskets and you have a lot of effort putting things there. So ngayon, huwag daw pangilagan yung mga opportunity na hindi mo masyadong gets o hindi mo masyadong bet. Huwag ka daw masyadong choosy this time, Scorpio. And open up your eyes, open up your mind sa mga bagong posibilidad more than just this one pentacle. Marami pang iba dyan at huwag mo sayangin ng opportunity mo sa isang bagay na ramdam mo naman eh kung nagkasayang ka na ba ng oras o hindi pa. Okay? The Page of Pentacles being clarified by the King of Swords. Yes, be smart this time. Madiskarte. Be strategic. Maging practical ka din. Ngayon, hindi to panahon para maging grandioso o para maging yung vision mo lang ang dapat pairalin o yung plano mo lang ang dapat masunod. Sometimes, sa paggawa ng building, plans change. The sketches change. Kahit nga, nag-painting ka, minsan yung initial mo painting, babaguhin mo pa yun because mali ang kulay, mali ang ilong, mali ang mata, ganyan. So, sometimes plans can be modified and the goal can change sa course ng adventure mo sa buhay na ito, Scorpio. And you have to really be smart and accept that quickly. Kasi I don't know why, nakikita ko dito, huwag ka magkasayang ng oras for something that is not for you. Or something na hindi pa ukol eh. Kung hindi pa ukol, hindi bubukol, di ba? So this time around, putulin mo na yung mga bagay na dapat putulin and take a quick and dedicated action, modified action. Talagang panindigan mo yung mga bagay na alam mo naman na kailangan mo nang gawin this time around, okay? In the area of what you need daw kailangan mo daw ma-realize na tapos na. Especially here with the 5 of Cups. May mga areas sa life mo, may mga endeavor, may mga tinutumbok ka, meron kang hinahabol na kailangan mo ma-realize na wag mo nang habulin, tapos na yun. In order for you to end the struggle too, in order for you na matanggal na yung pain, sorrow, and rejection in your heart, para matanggal mo na rin yung pangmamaliit mo sa sarili mo at saka panlilibak mo sa sarili mo kakayanan na parang kasi nai-realize mo na bakit ba ako habol na habol, siguro ako yung mali, siguro mahina ako, siguro may nagawa akong hindi maganda kaya hindi ko to nakukuha. No. Sometimes kaya hindi mo nakukuha because it's not for you at this time. Kaya hindi pa siya ukol eh. Hindi pa siya destined na makuha mo sa panahon ngayon. Kaya wag mong kontrolin yung sitwasyon, Scorpio. Halimbawa, hindi na talaga makuha o hindi mo na madaan sa santong paspasan o sa santong dasalan. Ibig sabihin, hindi talaga bukas ang pintuang yun para sa'yo. So accept that reality. And talagang rurok na eh. Rurok na yung pagod mo, Scorpio. Rurok na yung paghihirap mo sa bagay na ito. Kapag wala na. Learn to collect yourself and tumayo ka ulit and hanapin mo yung bagong simula in your life. There are a lot of things opening up for you. Nakita ko dito, ito na yung bagong simula para sa'yo. May darating na bago, especially with the Ace of Pentacles. And this Pentacle will change your life. Kaya lingon ka na sa 2 cups na to. Magagamit mo to na mas malaki ang potential ito. Okay? Enough na sa paghihintay sa mga bagay na wala. Okay? The 10 of Swords being clarified by
Eight of Pentacles, yes, work on this. This is something na kailangan mo talagang ikondisyon ang utak mo, ikondisyon ang sarili mo. You have to work on things na wag kang, I don't know why, sadista ka ba, Scorpio? Na parang mas nahihirapan ka, mas lalo mong ginagawa, mas lalo mong pinagsusumikapan because you have this notion na kapag nahihirapan ka at kapag masyado pa magulo o masyadong mahirap gawin, feeling mo tinetest ka lang kasi yun talaga ang para sa'yo. Pero may mga times din, probably tama din yun, na baka kaya ka nahihirapan because tinetest ka lang ni God o tinetest ka lang ni universe kung gaano mo ka gusto ang isang bagay. Pwede rin. Pero meron ding times na kailangan mo ma-realize na baka, talaga namang wala ka na mapipiga dito. Katok ka ng katok doon sa public school. Alam mo naman puno na yung slot. Saka ilalagay ni principal sa janitor's office. Saka ilalagay sa canteen. So, may mga bagay na kailangan mo ma-realize na kung sarado talaga ang pinto at puno na ang slots at wala ka na talagang pupwestohan doon, you have to really need to move along and chase other things. Yun ang kailangan mo i-work out sa sarili mo, Scorpio, this time around. It is to accept the reality that it's over. For some endeavor hindi para sa lahat. So kung ang endeavor na yan ay negosyo, baka mamaya kailangan mo na talagang i-give up yung negosyo na yan na talagang bagsak na, wala nang hindi mo na mapaikot yung capital, hindi mo mapaikot yung pera. So maybe this time around, kailangan mo nang lumipat na ibang negosyo o mag-start ng something new. Kung sa trabaho man yan, baka ito na yung pagkakataon na wag mo na tumbukin yung isang pinipilahan mong work. Kung 5 months ka na naghihintay sa tawag sa trabaho na yun, baka this time around naman magising ka na sa katotohanan na baka hindi yun for you. So you have to get back, work on new things. Okay, Scorpio? In the area of what's affecting your current energy, you have the 8 of Wands. Ito, quick movement. This time around, may darating sa yung good news. This is very overwhelming at mabilis ito. Parang sa hinagap, hindi mo akalain na darating sa life mo. Bigla-bigla na lang may darating na, uy, Scorpio, pwede ka ba dito? May opening dyan. Punta ka dun, baka makapasa ka. So, ito yung mga bagay na hindi mo pinagplanuhan, Scorpio. Mga opportunity, good news, na biglang darating sa iyo, lalapag sa iyo na parang, okay, pwede ka ba dito this time around? Mag-apply ka, may interview, gora ka na. So, ikaw naman, dahil nga nandun ka pa yung mata mo sa mga natapos na, sa mga pinanghihinayangan mo, bigla-bigla ka lilingon sa 2 of Cups and then you're gonna accept this because this is something new for you. Huwag mo sayangin ang opportunity, Scorpio. If someone asks you for a new start, for a new opportunity, yakapin mo at baka yan ang para sa'yo, okay? The 8 of Wands rather is being clarified by the Hanged Man. Yes, huwag mo na i-delay. Sa'yo yung kalakasan sayang yung opportunity kung i-delay mo mismo because nagpapakamartir ka pa sa past, Scorpio, ha? Because Hanged Man is a martyr card. Parang andun pa rin siya, nakabitin pa rin siya, umaasa pa rin siya. Parang nakalambitin ka, waiting for things to change, waiting for things to come back, or waiting for things to lightening up. Baka isip mo, may bago-bago pa dyan. Ako pa rin yan, pipiliin pa rin ako yan. Pero ikaw, kakahintay mo, kaka-sacrifice mo, pagiging martyr mo. Sayang yung opportunity, baka mawala sa'yo to. Okay? Be open to new things. Huwag mong palagpasin yung opportunity at ito yung susi mo moving to those bigger goals, okay? In the area of what's in your near future, you have the Hermit card. Now you're gonna realize in the near future, the answers will come to you completely, Scorpio. In the near future, malalaman mo yung sagot na buhay na, kaya pala ako pinaghintay ni God. Kaya pala, sabi ni God, wag mo nang pag-aksaya ng panahon yung mga natapon, yung mga nasayang, yung mga trabahong hindi napunta sa'yo, yung mga pangarap na hindi mo naabot, yung mga pangako na hindi tinupad sa'yo, yung mga pagmamahal na hindi binigay sa'yo at iniwan ka. In the near future, marirealize mo yung, kaya pala because nagland ako sa better job na mas okay pala. Kaya pala hindi ko masungkit-sungkit yung trabaho na yun because may iba palang laan sa akin si God na mas malaki ang sweldo, mas may mabilis ang trabaho na hindi ako masyadong magpapagod kaysa doon sa dating tinutumbok ko na na-realize mo, mahirap pala yun, hindi ko pala kakayanin yun kung natuloy pala ako doon. So, God is really protecting you, pulling you into something na hindi para sa'yo. So, clarity and the answers will come to you in the near future. Kaya pala. Okay? The Hermit card's being clarified by the 7 of Wands. Yes, now, hindi mo na kailangan i-defend pa ang sarili mo. Hindi mo na kailangan hanapin pa yung sagot na bakit ito, bakit yan. Especially other people is gonna ask you, bakit yan na naging trabaho mo, Scorpio? Di ba dati ganito ka? O halimbawa, bigay ko kayo ng example. Dati, may tinutumbok ka na gusto mo mag-training for sundalo, ganyan. So, training and then hindi mo kinaya kasi nga yung physical na pangailangan, yung requirement physically for that job, noble profession yun eh. And then bigla ka nag-quit doon because talagang hindi mo kaya,
tapos hindi na rin swak talaga sa'yo, so pinanghinayangan mo yun. Syempre, other people around you, talagang questioning ka lang, sakala ko ba? Kung sandalo ka, sayang yun. Agad-agad ng benefits nun, agad-agad ng sweldo nun. Bakit mo pinalagpas? Ganyan-ganyan. So, ang dami nagka-question sa'yo. And then ikaw naman, talagang nalugmok ka, no? Talagang nahirapan ka. Ngayon, unti-unti mong binabangon ng sarili mo, meron dumating na bagong trabaho na kataliwas sa dati mong gustong gawin. Tapos tinanggap mo na yan, na-accept mo na. Hindi ka na nagpakamartir, kakahintay sa mga bagay na hindi matutupad. And then in-accept mo to, you're going now on a different place or a different level of your life kasi in-accept mo yung susi. And now you're gonna land on a job na talagang para sa'yo, endeavor, opportunity na talagang magiging busy ka at love na love mo. And then people around you, kung question ka pa rin, parang, uy, bakit in trabaho mo? Diba dati balak kong gustong dalo, balak kong ganyan. Baka mo pinalagpas yun, sana nandun ka ngayon, baka ngayon may posisyon ka na. Ngayon, I'm seeing you in the near future na hindi mo nakakailangan mag-defend pa. Hindi mo nakakailangan i-explain pa sa ibang tao yung magiging lagay ng buhay mo in the near future. Kasi kontento ka na at naintindihan mo na yung buhay. Naintindihan mo na kung bakit yun ang kailangan maganap, kung bakit ka nasa ibang industriya now in the near future. So congratulations because you are now very content, very secured at hindi mo na kailangan mag-explain pa sa mga taong sobrang pakialamera. Okay, Scorpio? In the area of your challenge this week, Scorpio, you have Queen of Wands. This week, have the confidence. Trust yourself. Trust your skills. Na kung ano man tong bagong pupuntahan mo, na i-accept mo, ay something na para sa'yo. Swak yan sa skills mo. At hindi yan bibigay sa'yo ni God kung hindi ka deserving dyan. Okay? Know in your mind, know in your heart na itong gagawin mo ay talaga namang para sa'yo yan. Swak sa skills mo at dyan ka talaga gusto ilagay ni God. So, be confident, rise above the challenges, trust yourself, trust your instinct, trust your heart, and enjoy things. Enjoy. Huwag mo nang pansinin sabihin ng ibang tao. Huwag mong pansinin yung criticism. Huwag mong pansinin yung mga puna. Just do what you can and trust God. Okay, Scorpio? The Queen of Wands being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, ngayon isipin mo na lang yung independence mo. Isipin mo yung financial freedom mo. Probably this new job or this new opportunity will give you the kaching-kaching, especially here with the prominence of Nine of Pentacles. Mas malaki ang pera mo dito. Mas makakaipon ka at mas malaki yung pagkakakitaan mo. Kaya yun na lang isipin mo, magkamal ka na maraming pera para makaipon ka, para mabili mo yung gusto mo, para mabili mo yung mga pangangailangan mo. At huwag mo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao. Be confident and enjoy this new opportunity. Talagang nakita ko dito independence in your part. At saka magkakaroon ka ng talagang sarili mong pagkakitaan, sarili mong ipon, sarili mong pera. Hindi ka na depende sa ibang tao. Okay, Scorpio? In the area of your fortune, ito maganda. Now accept change because this change is for the better. Especially now na matatanggap mo na kailangan mo nang iwan yung mga dapat iwan at na-realize mo na okay, time na ako para mag-pivot to open up myself to new opportunities, new things. At kapag niyakap mo na to, magbabago talaga ang buhay mo. For the better to ha, kasi nasa era siya ng fortune, Scorpio. Sabihin, yung mga mawawala, matatanggal, yung pupuntahan mong bagong lugar, pupuntahan mong bagong trabaho, bagong bahay, bagong opportunity, doon, unti-unti mo mare-rebuild itong tower na to at mas stronger, bigger, better, para sa buhay mo. Dadaling ka ni God sa mas magagandang parte ng buhay mo. Okay, Scorpio? The Tower cards being clarified by the Devil card. Yes, ngayon, wag mo na lang isipin yung mga bagay na humihila sa iyo pababa o yung mga tao na question o lalo nagpapatagdag doon sa pagbabago because you are now entering a transition in your life eh. Nakita ko dito na unti-unti mo mapipinpoint o alam mo yun yung parang damuhan. Di ba ang dami doon mga ligaw na damo? Pag pinutol mo yung mga devil na yun, yung mga ligaw na damo, biglang lilinis yung grass at makikita mo na, okay pala ang lahat. Akala ko lang magulo, pero pag tinanggal ko yung pagdududa, tinanggal ko yung negative thinking, tinanggal ko yung pagmamaliit ko sa sarili ko, tinanggal ko yung takot, overthinking. Pag tinanggal mo yung mga devil thoughts na yun sa isip mo, yung pangliliit mo sa sarili mo, in-accept mo lang yung change, in-accept mo lang yung mga pagbabagong dadalhin sa buhay mo this time around, makikita mo na parang katulad ng grass, malinis pala, okay pala, pantay pala. Pag tinanggal mo lang yung mga ligaw na damo, everything is beautiful for you. Okay, Scorpio? Daanan ng changes, yakapin ng changes, huwag magpadala sa redirection o solsol ng ibang tao o pagpupunan ng ibang tao. Daanan mo lang and everything will be okay. Okay, Scorpio? In the area of your divine advice, this week, May 26 to May 31, 8 of Swords. Ngayon daw, huwag mong isipin na hindi mo kaya. Paalala ng spirit guides, huwag mo daw isipin na, ay, paano ba to? Especially, may yakapin kang bago, di ba?
Parang paano ba 'to? Paano ko gagawin ko? Hindi ko 'to alam. Ito lang kasi yung ginagawa mo, ito lang yung way mo eh, ito lang yung proseso mo eh. Pero hindi mo nare-realize kaya ka stuck because isa lang yung paraan mo. You're gonna need to realize na meron pang plan A, option B, option C, hanggang D, hanggang Z. Marami ka pang options at makakawala ka dito sa mga stuck moment mo na parang, paano ko to gagawin? Hindi ko alam, hindi ko to kayang bosesiin, ito lang kaya kong gawin, ito lang yung naiisip ko. No! Meron ka pang ibang pwedeng gawin at para makawala ka dito. You have the skills, Scorpio, you have the talent, you have the knowledge, and you have the experiences na pwede mong gamitin para makawala ka sa mga stuck moment o mga pagkakataon na parang hindi mo alam kung anong gagawin. You just have to need to relax, trust yourself with confidence, self-esteem, at magagawa mong lusutan kahit anong problema, okay? The Eight of Swords being clarified by the Three of Pentacles. Now is the right time for you to collaborate with other people para lalong makatulungan ka na makawala sa mga stuck moment o mga pagkakataon na hindi mo alam kung paano gagawin. Ask for help with other people. Pwedeng opinion lang din eh. Halimbawa, kapatid mo, magulang mo, ang mga anak mo, maaaring magbigay sila sa iyo ng opinion na parang, nay, tay, baka ito pwede mong gawin ganyan. So, lalawak tuloy yung isip mo. Kakaroon ka tuloy ng option A, option B, option C dahil maraming tao nagbigay sa iyo ng tulong o paunang advice o kaya help, assistance, ganyan. So, lalawak yung imagination mo of the possible outcome and possible solution. Kaya, kapag merong stuck moment, kapag hindi mo alam gagawin, always ask for other people's guidance, assistance, or help. Okay? Para bumilis at gumaan ang lahat. Ang yung outcome na super ganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano pa yung mga karagdagan nilang tulong sa'yo na maaaring magbigay sa'yo ng kalinawan at opportunity sa'yo this week. Okay? The first, we have frying pan, trouble or accusations. Ingat-ingat ka sa mga akusasyon o trouble with other people. Like I've said kanina, daanan mo lang, trust yourself. If you need to cooperate, cooperate. But this time around, know your truth. Pag alam mo yung katotohanan, wala ka dapat ikaproblema, okay? Another message you have, jug, light-hearted, carefree time. Kung meron mga trouble, accusation, feeling ko kaya mo lagpasan naman yan kasi lumabas bigla si light-hearted and carefree time. Okay ka lang. Okay lang yan, huwag mo siya dibdibin yung mga taong yan, especially here with the Seven of Wands. Parang kaya mo nang bigyan ng barikada o tawag dito, ng harang yung sarili mo laban sa ibang tao. Parang, diyan kayo dito ako, masaya ako dito, ganyan. Another message you have, pineapple, reconciliation, o meron daw pagbabate with other people. Meron ka bang nakaaway na karaan o hindi nakapagkaunawaan? Ngayon ang pagkakataon para kayo ay talagang magkaroon ng reconciliation. Another message, hammock, taking a vacation physically or mentally. So ito yung pagkakataon para minsan daw lumayo ka muna, magbakasyon ka, especially ngayong Mayo bago magkaroon ng mga pasok sa June. O kaya bago ka maging busy sa June, ngayon siguro ay magbakasyon ka muna parandalian, okay? Para luminis ang iyong isipan at makapag-recharge ka rin. Another message, you have coins. Money will be coming to you. Wow! Especially here with the fortune. May pera daw paparating sa'yo this week. Congratulations, Scorpio. Maghanap pa tayo ng additional messages from the divine. Unang-una, we have... tumalon na. Gavel, involvement with the law. O so meron ka daw mga bagay na kailangan busisiin sa iyong mga dokumento o sa batas o mga papers mo, legal documents siguro. Ito siguro ang time na kailangan busisiin mo yan. Siguro mga kontrata din. Baka may kontrata kang kailangan pirmahan sa trabaho. Especially kung may iiwanan ka at aalis ka, lilipat ka sa bago, baka kailangan pirmahan mo nga dapat pirmahan para wala nang may habol pa sa'yo. Siguro ganun yung nakita ko dyan. Okay? Kunin na nga natin ito tumalon. Skull, which is hidden secrets can harm you. So, huwag ka daw magtago ng mga sekreto dyan, okay? Pig, beware of greed. May mga tao daw na masyadong gahaman. So, beware of those people. Dapat alam mo kung sino yung dapat mong lapitan at dapat mong kaibiganin at dapat mong isama sa circle mo, okay? Another message of key, successful outcome to your problems. Makakahinga ka na maluwag. Meron daw successful outcome sa iyo mga pinaproblema this time. Last one, we have desk. Pay attention to your work, especially here sa trabaho. Mag-pay attention ka daw sa trabaho mo. Baka meron ka nakakaligtaan dyan. Maging busy-busyhan ka daw muna this time around. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Scorpio. You have fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So, huwag ka matakot, especially here sa pag-alis sa mga bagay na hindi na makakatulong sa'yo. Mayroon ka na iiwanan, letting go. Huwag ka matakot pagsimula ulit. Okay? Alisin mo sa buhay mo this week ang takot. Especially here sa mga changes in your life. Kaya, ba't ka na nga naman matatakot? Ang ganda ng outcome mo. You have the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune is
the favors are in your hands. Nasa sa'yo ang swerte this time around. Kaya actionan mo. Si Wheel of Fortune, hindi to iikot hanggat hindi ka uma-action, Scorpio. Hindi to parang hihilata ka na lang and then darating na lang bigla yung swerte. No, sometimes you just have to prove also to universe, kay God na talagang deserve ni Scorpio yung swerteng ipagkakaloob niya. So ikaw, gawin mo lang yung makakaya mo and let God give you the rewards na karampatan for you, okay? Now, nasa sayo ang pabor, ibig sabihin, yung may mga bagay kang gagawin this time around na madali lang, na parang kaya mo siyang gawin. Halimbawa, meron kang bagong sisimulan, bagong project, bagong job, bagong a-applyan. Parang ang bilis-bilis lang, parang ang gaan-gaan. Kasi nasa sa'yo yung Wheel of Fortune, yung energy niya. So, this time around, pabor sa'yo ang tadhana. Kaya gawin mo na yung gusto mong gawin. Okay? Especially pagpasok mo ng June. Scorpio, ang ganda ng pasok mo because merong swerteng paparating sa'yo na kailangan mo yakapin, kailangan mong gamitin, huwag mong i-take for granted, use it in your best advantage. Okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Ten of Cups. Wow! Ten of Cups is complete happiness, harmony, peace, yung kaligayahan talaga for you. So, this Wheel of Fortune, this new opportunity na darating sa life mo, papasok ng June, is for your family. New house, new home, traveling, kasama mo buong pamilya, yung kaligayahan na yun. Hindi lang para sa iyo kundi para sa buong pamilya mo. Kaya yakapin mo na to. Baka ito'y bagong trabaho, bagong job, or manalo ka sa ganito. So tumaya ka na ngayon this week. Kasi talagang makikita ko na kaligayahang itong aapaw para sa iyo at sa buong mong pamilya. Congratulations, Scorpio. Napakaswerte mo this time around. And this swerte is for you and your family. Kaya libre ka naman dyan. Okay, Scorpio, that is your May 26 to May 31 reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.